Good evening everyone, this is again Professor Vincent Torre Bongolan. Pag-usapan natin, ano nga ba ang katotohanan at ano nga ba ang bearing noong affidavit ni Sergeant, Master Sergeant Orly Gutesa. So kung inyo pong matatandaan, si Orly Gutesa po ay yung retired Marines na naging bagman po, ni Saldico at ni Martin Romualdez. Siya po yung nagsiwalat ng involvement po ni Martin Romualdez kaugnay sa napaka-maanumalyang flood control scam na ito. Okay? Siya po ay lumapit kay Senator Rodante Marcoleta at nagsalita po siya sa Senado sa Blue Ribbon Committee. Okay? Habang iniimbestigahan po yung flood control anomaly na yan. Okay, eto po mga kaibigan. Sinabi po ni Senator, Sinabi po ni Senator Rodante Marcoleta na kung siya ba ay tutungo o pupunta, dadalo doon sa Senate Blue Ribbon Committee hearing, ay handa ba siyang isiwalat? Handa ba siyang magsalita ng katotohanan? At pumayag po itong si retired Sergeant Gutesa. So, sinabihan po siya ni Senator Marcoleta na ipanotaryo yung kanyang testimony. Okay? And yun po yung ginawa ni Master Sergeant Gutesa. And then, after po nang lumabas, after na magsalita ni Gutesa at banggitin ang involvement ni Zaldico at ni House Speaker Martin Romualdez kaugnay sa flood control scam or anomaly, ay inimbitahan siya ng Department of Justice para sa kanyang formal na salaysay. But then again, ay hindi na po, Hindi po dumalo o dumating si Master Sergeant Gutesa. At eto na po yung latest. Hindi po makamove on itong si Senator Panfilo Ping Lacson at pilit na kinu-question yung validity ng notary public. Okay? So, ipaliliwanag ko sa inyo mga kaibigan kung gaano nga ba ito kahalaga. Importante ba itong notarized affidavit ni Orly Gutesa? Okay? So, una na pong sinabi ni attorney nung pumirma nun sa affidavit niya, nalimutan ko yung pangalan, na hindi siya pumirma at hindi siya, kumbaga hindi niya signature yung notary public. So, kinuwestiyon yun. So, nagdesisyon po ang korte, ang Regional Trial Court, at sinabi na peke ang notary public. Okay. So, nung humarap po si Orly Gutesa, nag-take po siya ng oath na nagganyan pa siya, nanumpa po siya. Nanumpa po siya sa harapan po ng mga senador sa Senate Blue Ribbon Committee members na nandoon. Ano po yung kahalagahan ng kanyang panunumpa? Okay? Pansin niyo po, wala po kahit isa sa mga naimbitahan na mga resource person ang ipinakita at sinabi na yung affidavit na kanilang binabasa doon ay nakanotary o notaryado o notarized. Binabasa lamang po nila yung kanilang statement, yung mga nakasulat doon sa kanilang affidavit. Pero hindi po iyon nakanotarized. Ano po ang ibig sabihin? Hindi po compulsory, hindi po required na kapag inimbitahan ka bilang resource person sa mga Senate inquiries,
ay kinakailangan notaryado yung complaint affidavit mo o yung affidavit mo. Dahil ang mahalaga po doon, bago ka magsalita, ay magte-take ka muna ng oath. Manunumpa ka muna. At yun po ang mahalaga. Bago ka interviewin, bago ka pagsalitain, bago ka tanungin, ay kailangan mong mag-take ng oath. Hindi mahalaga kung yung papel na kung saan sinulat mo yung affidavit mo ay notaryado o hindi. Okay? Yan po yung unang dahilan. Pangalawa, ang notary public po na dokumento, mga kaibigan, itong notary public na ito, for example, kung peke yung notary ng dokumento na yan, ibig sabihin lamang noon, kung ano yung nakasulat sa papel na ito, ay walang saysay. Diba? Kung ano po ang nakasulat sa affidavit na ito ay walang saysay, walang kabuluhan, hindi makatutulong, hindi makakadagdag sa mga ebidensya. Hindi pwedeng gamitin ng Senado para sa mga reklamo. So, ibig sabihin yung mga nakasulat dito, invalid. Kasi nga po, peke yung notary. Yun lamang po ang ibig sabihin noon. Hindi pwedeng gamitin bilang ebidensya. Hindi pwedeng gamitin bilang basihan ng magiging desisyon ng Senado sa kanilang investigasyon. No? Ngayon, kung kakasuhan po nila si Orly Gutesa, I don't think na si Orly Gutesa yung dapat kasuhan dito. Bakit? Kasi nagpunta po siya sa isang notary public na kung saan may signature naman ng abogado. Merong seal. Bakit merong seal at bakit merong pirma ng abogado? So ang malilintikan dito at magkakaroon ng problema ay yung mismong abogado. Bakit siya nag-o-offer ng notary public service tapos wala siya doon sa pwesto niya, wala siya doon sa opisina niya? Parang ang nangyari, mga kaibigan, balik tanaw sa nakaraan. Parang halimbawa, meron kang dokumento na wala yung driver's license mo. Gagawa ka ng affidavit of loss. Pupunta ka sa recto. Maraming notary public doon. Pupunta ka sa recto, ipapanotarize mo yun. Ganun po yun. Sino po ang may kasalanan? Si Orly Gutesa ba? Hindi. Ang may kasalanan, yung nag-aalok ng notary public service na nasa recto. At ganun din po yung case ni Sergeant Gutesa. Siya ay nagpunta doon sa notary public, tinatakan, pinirmahan, nilagyan ng seal. Hindi niya kasalanan kung peke yung notary public. So, ang kailangan ditong maimbestigahan ay yung abogado. Bakit nakuha yung doc number, page number, book number, series of 2025? So, yun lang guys, no? Move on. Move on ka na, Senator Panfilo Lacson. Walang maniniwala sa'yo, promise.